Alright. Booyakasha, welcome back dito sa latest episode ng R&R. Nakalimutan ko palalagay yung ilaw sa kakadaldal namin ni Sir Ronald behind the scenes. Sir Ronald, ang dami natin pag-usapan. West Philippine Sea, yung atin to na latest na brave and courageous the campaign to actually uphold yung ating karapatan, whole of nation approach sa West Philippines. Ang dami natin pwedeng pag-usapan. Also, Riza openly suggesting that she's open to be the standard bearer. Is it too early? Is it too late? Is it sensible? Pero bago natin pag-usapan yan, unahin muna natin yung mga favorites mo, Sir Ronald. Actually, I was having a hard time. Sino mas favorite ni Sir Ronald? Cheese or si Harry? Sige na nga, Harry na lang muna kasi cheese muna kay Sarah eh. Sir Ronald, anong masabi mo dun sa report na talagang grabe ang media na meron daw little bird si Harry sa DOJ. May deep penetration agent daw. Eto ba yung siguro nagbigay ng false info sa kanya dun sa ICC? Sir Ronald, kamusta? Ano natin dyan sa mole? Bakit hindi mole na lang sila? Bakit kailangan pa little bird? Deep penetration agent. Grabe talaga yung media natin, no? Worse than Sir Ronald. Well, hindi ka naman magugulat na hindi lang si Harry, kung hindi yung mga Duterte, ay marami pang naiwan sa gobyerno. Kaya nga, nung sinabi ng presidente na hindi lang courtesy resignation ng cabinet ang kanyang hinihingi, courtesy resignation ng mga board members ng mga GOCC, including yung mga head ng mga regulatory agencies, katulad ng LUA, di ba? Katulad ng ERC, katulad ng mga bureau heads, no? Ay kaya hiningi niya 'yon dahil dapat lamang dahil marami pang formerly unit team ang nandun. Nung nawasak yung unit team, actually dapat doon nangyari yung unang revamp, no? Na naging protracted hanggang sa kasalukuyan. Kaya hindi ako magugulat na may mga tao ron na either nananabotahe o nagbibigay ng impormasyon. But coming from Harry, parang bahagi ito ng kanyang narcissistic framework na siya ay napaka-importante at dahil siya ay binibigyan pa ng information nung kanyang mga assets sa loob ng DOJ, etc. etc. So naka-frame siya na gano'n. Rather than, talaga namang may mga tao pa silang nahiwan sa loob. Di ba? Dahil nga, 6 na taon silang nasa gobyerno at mahigit 1 taon na buo pa yung unit team. Kaya hindi naman nakakagulat yon. Pero ini-spin niya in such a way na binibigyan siya ng added relevance. No? Binibigyan siya ng more compelling political stance, no? Na napakahalaga niya. So, ganun yung kaibahan doon sa kanyang sinasabi. Pero siguro nakita naman niya yung napaka uh, napaka dramatic arrest ni Governor Teves, no? Na ang yabang-yabang, tapos Kidnapping, yung Sir pala. Ronald. Let's Oo. be clear, kidnapping Oh, po daw ang tawag dyan, sabi ng mga... oo, yung kidnapping ni Governor Teves ng yabang-yabang na para siyang untouchable, no? Na ayun, nagsisisigaw, yakap-yakap yung abogado, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? Tingnan natin kung anong gagawin ni Harry Roque pag sakaling siya ay kunin at i-deport Kidnap. ng Dutch government. No? Yung ba ay kidnapping, violation of human rights, violation ng due process, lahat magagamit niya. No? Diyan. No? Baka tawagin nga niyang genocide yung gagawin sa kanya. Crimes against humanity. No? Mas Dahil siya yung epitome ng humanity. No? So, basta ex. no, Ex-human rights naman, Sir Ronald. ex-human rights. Lawyer. Hindi natin sinasabi na X-Men, ha? Baka mamaya, mga toxic masculinity na naman tayo dyan. Alam ko, pinapainan ako ng host, eh. No? Nasabi Actually, natin, paparin sa akin. ex-human rights lawyer. Hindi ko alam anong ginawa mo sa kabilang channel kasi marami nag-comment. Wait, gising pa rin si Sir Ronald. Kita lang namin sa kabilang Ikatlo channel. na to, ikatlo na to. Ikatlo na to, tonight. No, Sir ikatlo. Ronald, Tapos welcome. today, ika-anim. Ayan. Sige, Oh, nagparinig pa. Hindi, oh, wala tayong problema. Love na love namin si Sir Ronald. He oh, always makes time for all of us. oh, Appreciate namin yan. oh. Kasi ang dami nag-comment. Wait, andyan pa si Ronald. Matapos na.
Siyempre, iba. Ah, Just to ah, be clear, ito yung channel na politically correct version ni Sir Ronald. I don't control the other channels, but dito you will see his best version. I bring out the best in Sir Ronald. Speaking of bringing out the best in Sir Ronald, do you think that the promotion of General Torre may bring out the best in BBM? Kasi parang medyo hindi ko na bakit kailangan ng reconciliation? Bakit? Ayan na naman si BBM eh. Ayan na naman si BBM. baka baka yun yung one of his better appointments. Kahit kino-contradict yung kanyang feelers for reconciliation. Di ba? Dahil ang problema naman kasi kay BBM, parang walang framework eh, no? Kaya wala lang, no? Gagawin ko ito, i-contradict nung gagawin ng isa kong kamay, yung ginagawa ng kabila kong kamay. Di ba? So, Hindi yata wala nag-uusap lang. yung dalawa eh. Medyo. Nice guy. Nice guy, di ba? Hindi siya very calculating, katulad ng host, no? Na yung kanyang ginagawa, may logic, pupunta rito, di ba? Yung gano'n, no? Yung presidente, walang gano'n eh. No? Nag-aral sa Oxford eh. No? At nag-grade school sa Wag Lasal. ganyan. Hindi ko alam kung may hindi ko alam kung merong relationship yun sa isa't isa. Gano'n lang. Alam ko lang Dialectical. na grade Baka, school. so, Sir Oo. Ronald, you don't buy na Machiavellian ploy lang yan, na kunyari lang yan na reconciliation, pero the fact na tinanggal si Bernardo Guevara, yung isa sa CHED, wag na natin pangalanan, at saka yung ibang DDS, baka ano lang niya, hanash lang niya yan para lang ma-distract yung mga DDS thinking, oh, yung pala, mahina na si BBM. Baka ma-appoint pa si Sara Duterte. Tapos yung pala, akyat pa si... I mean, maybe, Sir Ronald, we're being unfair to him. Hindi ba? Or baka Oo. talagang... Madalas yun. Madalas tayong unfair sa iba. No? Pero ako talaga, I wish na may ganon. Believe me, Yun na no? lang, I wish na merong dito, may strategy, urban legend. at merong mga plots within plots, no? Para ma-set up yung kanyang mga kalaban. Dahil hindi lang naman survival niya at stake dito eh. Yung survival din ng mga katulad ng host, no? Imagine mo kung nakabalik yung mga Duterte, yari yung host, no? Hindi ko alam Zoom na kung lang saan tayo tatakbo yung forever. host, no? Magsuzoom na lang tayo. So meron dito pa eh, no? Mutual destruction eh. Kaya kaya dapat mas pa naman siya, mas strategic mag-isip, di ba? Mas ganon. Pero at least from my vantage point, hindi ko pa nakikita 'yon. Hindi ko pa nakikita, no? Oxford kasi siya, Sir Ronald. Eh. Baka kaya Oo. medyo mataas ang level masyado. Kaya Oo hindi. nga, lalo na sa mga dropout katulad ko, hindi Ay, wait ganun lang. Huwag kalalim. natin Hindi natin ganun pag-usapan kalalim yung yung aking dropout. pagsusuri, you know? Hindi katulad ng iba dyan na may masteral o nag-a-apply pa ng doctorate, no? Iba Oo. yan. Or maraming libro na isulat, maraming ng articles na Parang kanina isulat. ka pa nagpaparinig, Sir Ronald. Marami ka Uh, sa hugot, ah. Ganun ka rin ba sa mga ibang uh, channels or sa akin uh, ka lang ganyan? Sa'yo Sir lang. Hmm. Sir Ronald, balik Sabi natin. mo nga, you bring out the best in me. Di ba? I'm not sure, pero not at my expense, di ba? Yun ang problema. Ay, akala ko kasi nasa cool pals pa rin tayo eh. Uy, guys, panoorin yung Cool Palsa. Ang ganda ng response, Sir Ron. Nakita mo, legend na yun, ah. Sabi, for the first time, naging sidekick lang si Richard. Parang, never nila nakita na tahimik lang ako nakatingin. Tapos parang, Tapos yung mga cool pals, nag-weeping dog. Sir Ron, hindi sila handa para sa'yo. I think they were expecting a respectable former secretary. And then, dumating parang, iba yung in-order sa Shopee, iba yung dumating sa Timo, di ba, Sir Ronald? Pero, Humingi pa ng whiskey. No? oo, medyo, Pinabuksan pa yung bote sa likod, di ba? Na mukhang iniingatan-ingatan nilang buksan. I think parang after yung episode natin, napaisip sila, tama ba itong ginawa natin na inimbita natin itong mga political analysts natin? Oy, mahal yung whiskey na yun, ha? Yung binuksan nila. Oh. Natakot yata sila, Sir Ronald, sa'yo. Kasi sabi mo, meron kang katana, meron kang 7. Tapos yung anak mo doon, hindi mo pa yung address. Parang nabulol. Di ba? Medyo, Sir Nakita, Sir nakita ko Ronald, namumutla eh. politically correct tayo, Sir Ronald. Politically correct tayo, Sir Ronald. Pero in Nakita fairness, ko lang namumutla.
They got slightly on you. They got your number, but you got their whole address. So, ano pa rin sila? They got your number, you got their whole. Anyway, panoorin niyo po yung Cool Pals, no? Oo, anniversary yan. The best Yung yan, the best yan. 826 episode ba yun or something, no? Nag-number one yan, ha? Nag-number one yan. Episode Ah. sa buong podcast sa Pilipinas. So, talo Mm. natin, sir. Oh, wag Ano po yan? kayo ma-offend. Biruan lang yun, no? Heckling lang. Parang Oh. hindi, sir Ron. Parang hindi biruan. Huwag kayo ma-offend. Parang wala lang ito. Parang show lang ni Richard, no? Ayan na naman tayo. Pero talagang yung iba Ah. na shock sila. Si Richard pala kaya niya maging tahimik lang. Parang nandun Hindi lang. ka naman naging tahimik doon. Sumusundot-sundot ka Hindi. eh. Support team ako. Sumusundot-sundot ka. Support. Sir Ron. Oo. Ako, Support. maingat ka ako dahil nandun yung nanay mo eh. Yung nanay ko nandun sa likod, nakabantay. Huwag mo ipapak yung anak Maingat mo. nga ako eh. Oo. Tuloy yung anak mo yung lumitaw doon sa Oo, siya yung napuruhan ko tuloy. Tapos nung nagsalita ako yung binuli. Bakit? Host ka ba? Bakit ka nagtatanong? Wait lang. Sabi ko, binubuli na rin ako ha. Let's do more of that, Sir Ronald. Daming natuwa doon. I think people just realize na we can do serious political analysis and at the same time be as entertaining as possible. But speaking of entertaining and showbiz, Sir Ronald, anong basa mo kay Cheese Oscadero moving by how many days na naman yung si Mr. Forthwith? Medyo siguro may nakita siyang dictionary na sinabi dapat 7 months ang forthwith. So nahabol na siguro yung by the book talaga yung June 2, hindi siya ganun ka 7 months. Ilagay natin ng June 7, ganun. Anong basa mo, Sir Ronald, dun sa Hindi, fashion? okay pa sa akin yun eh. Okay pa sa akin yun. Yung from 4 months, naging 5 months, maging 6 months, maging 7 months. Why not? Basta lang matuloy. Basta no? lang matuloy, yeah. Basta lang matuloy. Ang problema, parang meron ako nakikitang insidious plot. Na sana hindi naman. No? Sinabi ko ito ng February saka nung March eh. Napag-usapan din natin dito yan eh. Na baka itong forthwith na ito, itong hula bulu dito sa forthwith, ay hindi lang simpleng interpretation ng forthwith, kung hindi bahagi ng isang strategy to kill the impeachment. Sana hindi naman. Pero sabi, June 2, dahil session pa yan ng 19th Congress. Tapos ngayon, June 11. Or 11, no? yeah. Last day. Bago yung matatapos yung 19th Congress sa 13. No? So, parang hindi lang nasa bingit. Halos walang mangyayari. At kung walang mangyayari, ay lumalaki yung possibility na hindi na pupunta kahit sa 20th Congress. Dahil hindi na convene sa 19th Congress. Anong continuity ang sinasabi? Anong sinasabi kasi, na convene sa 19th Congress and nasa trial court may continue to the 20th Congress. Ngayon, kung hindi na convene sa 19th Congress, pwede bang magkaroon ng continuity? No? So, sinabi na natin ito noong February, noong March, na pwedeng mangyari itong ganitong klaseng technicality. Sana hindi. Sana hindi. Dahil kung mangyayari ito, kasumpa-sumpa yung Senate President na ginamit na excuse yung definition ng forthwith, yung pala ay may masamang balakin. No? Para nip in the bud, i-technical yung impeachment para hindi matuloy for whatever reasons. Manatili as Senate President, no? Whatever transactions yung meron, sana hindi. Pero, palapit na ng palapit sa ending ng 19th Congress, wala pa rin nakukonvene. Late na nga yung June 2, pinospone pa to June 11. June 30 na yung tapos ng 19th Congress. So, baka may baka sir, may appointment siya sa yung sa Pwede. Pero tapos na ang Paris Fashion Week eh. Diba? may Milan fashion. Okay. So sir, sana naman hindi. To be fair, kung hindi, sir, yung full force ng pagiging asshole ng mga R&R, no? Baka tumama sa kanya. Baka padala natin si Sentry. Baka makuna natin. Pero bago tayo persona ng grata dyan sa Senate. Paano tayo mapersona ng grata sa Senate? Sabi naman ni Jinggoy, hindi naman totoo yung sinasabi ni Ma'am Leila, si incoming Representative Leila de Lima na na nagluluto sila para wala nang maluluto.
What do you say about Jinggoy? And not to mention, Jinggoy also questioning qualifications of new PNP chief. Na actually meron siyang achievements sa buhay, hindi lang professionally, pero academically. What is Jinggoy is up to? Malinaw naman yung pagkiling ni Jinggoy kung nasaan eh. Di ba nakita mo naman nung humarap si Digong sa Senate, di ba? Kita mo naman kung sino binabanatan ni Jinggoy. No? Ang binabanatan niya, yung tumutugis kay Digong sa crimes against humanity. Di ba? So, hindi ako magugulat just sa positioning na yan ni Jinggoy. No? At yung iba pa niyang mga pronouncements, statements tungkol dito sa impeachment, sa arrest ni Digong, malinaw kung in the balance sheet, saan yung kanyang political support. No? Political support. No? Again, katulad ni Senate President Chis Escudero, I withhold judgment until matuloy o hindi matuloy yung impeachment process at yung Senate as a trial court. I withhold judgment. No? Cheese or Mag-apologize Bam? ako. Mag-apologize ako kung hindi mangyari yan. No? Sir Ronald, wait lang. Parang cheese or parang si Bam? Kasi di ba yun yung sinabi ni Bam nung campaign period, I withhold, kasi, ano, wala, Ano na. sinabi niya? Ano sinabi niya? Di ba parang ganun din, withhold judgment, wag muna tayo mag-comment. Parang hindi lang yun ang sinabi niya. Okay na, Sir Ronald. Medyo, Parang hindi lang yun ang sinabi niya. naghang yung internet. Ayun na naman tayo, mama. Pero, fast forward, let's just forget we didn't say anything. Sir Ronald, what are we hoping from this impeachment? Kasi the numbers game is really favoring Sara, at least so far. But I completely agree with you. Marcos can work the numbers, right? Ako naman, I'm saying, even if they don't work the numbers enough to block nine from basically saving, if the trial, as long as it's not Mickey Mouse trial, money trail, other important issues are brought up, the numbers game would be in public opinion. Baka she'll be damaged enough politically that could undermine her 2028 prospects. Next thing you know, baka Bongo will make the move for presidency. Parang, you're looking also at that numbers game eh. Na she may... Dalawa kasi yan, Richard. Dalawang moment yan eh. Yung unang moment, yung 19th Congress. Magko-convene ba sila as a trial court? As an impeachment trial court? Yun yung unang labanan. Yung lumang Senado ang nandyan. Wala pa dyan yung mga bagong elected. Ngayon, kung magko-convene, pwede mong i-argue ngayon yung continuity. Magpapatuloy sa 20th Congress, mawawala na yung iba, papasok na yung mga bago. No? Yun na yun. Ngayon, pag nasimula mo na yan, pwedeng may request na yung Senate. Kasama sa gusto naming malaman, yung bank account ng Vice President. Diba? That could be a game changer. Pero kailangan muna makonvene. Kailangan masimulan. Diba? Kung dun pa lang inip in the bud na. So dun hahatulan yung 19th Congress. Magko-convene ba sila? Para pwede mo i-argue na sa trial court, kahit wala na yung iba, pwede siyang mag-continue dun sa 20th Congress na may mga bagong senador. Ngayon, iba naman yun. Yung ebidensya na yan, yung pagbubukas na yan ng bank account, na isususpend na yung bank secrecy laws, no? At saka presentation na ng mga witnesses, etc., etc., and then eventually botohan na. Yun naman yung bago. Yun yung sinasabi mo ngayon. No, yung marami ng pressures will come into play. Yeah. Phase 1 pa lang tayo eh. Yeah, phase Popular opinion, Malacanang, evidence, kanya-kanyang calculation ng 24 republics, no? 24 Senate republic. So, yun na yun, iba. Pero ngayon, yung unang labanan, magko-convene ba or hindi? To convene or not to convene? That is the question. Yan yung ginamit ko kay Karen Davila nung isang araw. Na tinatanong niya, anong tingin mo kay Kwan? Anong tingin mo kay Presidente Bongbong? Tingin ko Hamlet. To be or not to be. Parang siya mismo, nalilito siya. Yung pala, Oxford pa rin. Oo. Sir Ronald, Duke Ronald Perry, ano ka? Baka ikaw yung nagsalat ng mga yan. Delikado yung mga Duke eh. Yun yung mga nagseseduce ng mga mga dangerous liaison. Sir Ronald, Ronald Malkovich ang tawag. Ronald Malkovich. I mean, is there like a possibility that they could nip this in the bud? Of course.
Yeah, I mean, We're okay. in the Philippines. Anything is possible here. So, That would be crazy, right? That would mean uh, na basically wala silang respeto sa Kongreso, wala silang respeto sa... Okay, Constitution. well, Oh. well, I mean, mataas Oh. yata ang standard mo, Sir Ronald. Mas, ikaw naman ang mataas ang standard ngayon. No, but, okay, let's talk about public opinion. Like, ano ba talagang public opinion? Kasi yung survey, Depende, anong survey firm ba yung kaya nga yung tinitingnan mo? isang survey, kung sinong walang trabaho, yun yung mas mataas ang trust rating. Yung isang Ah, survey naman, biglang yung mataas sa trust rating or mas mataas sa trust rating, yun yung talagang parang ayaw ng tao yung ginagawa kasi masyadong kontrabida, dapat harapin niya yung impeachment. Ganun. Like, so how do you make sense of, I mean, we're talking about authoritative surveys here, at least the most established survey companies in the country. So if you are a normal senator, and you're politically calculating, what are these surveys telling you? if I were a normal senator, I cannot make sense of the surveys. Ngayon, kung tatanungin mo, am I an extraordinary senator? Diyan, iba yan. No? Pero as a normal senator, sino ba normal senator para sa'yo? Mahirap sagutin yan. Ayaw ko magpapano ng Para ground. ba, para ba trap? Para Kaya ba nga eh. pinapatalo kita sa isang patibong? Parang pinapahamak mo ako, sir. Kaya nga, sir, kita dito para mapahamak kita. Hindi sa kanina mo Yeah. pa ako Ang sasabihin dyan, papaliwalag nila yan, i-explain away yan na magkaiba yung tanong. Magkaiba yung panahon. Diba? Yun yung mga usual na paliwanag. Pero sabi ko nga, since surveys do not exist in a vacuum, gagamitin yan ng mga political protagonists, antagonists, according to their own strategy, tactics, political objectives. No? Kahit iba yung layunin ng mga survey firms na gusto lang nila ilabas yung kanilang science, no? Pero hindi nila maaalis na gagamitin yan, no? Based on sa political objectives ng mga political contenders dahil political warfare, no? Kaya makikita mo yung isang survey gagamitin na ng isang side. Hindi na yan usapin kung yan ay tama, mali, accurate. Yung isang survey gagamitin na ng isang side. Diba? Yun yung magiging pan weaponize eh. rito. Yan, Yung definition ng mga surveys is not per se. It is based on under what political strategy sila magagamit. No? right. Yun na yung pa. Um, Sir, before we go to the latter part of this, I just want to go to the ICC issue again. Kasi Sara ay nandyan na sa ngayon sa Hague yata. At, wait, parang may museum na sila. Like, sabi ko, the last time andun ako sa detention center, inis na inis yung mga kapitbahay kasi ang ingay daw ng mga tao. Like, gumaganon sila, we're sleeping, gumaganon sila. Ngayon, may Uh, museum na yata. Like, hindi ba pwede kasuhan yung mga yan for loitering bang tao? Kaya Pati wala. si Baste, nandun na. Pati si Aimee, nandun na. Yung kapwa mo Ilocano, nandun na. No? Hindi naman pinapapasok. Diba? Oh. Hindi sila pwede pumasok. Anong pinaggagawa nila dyan? Wala, mama, kakasuhan sila ng mga kapitbahay ng detention center. Mga kawawa yung mga tao doon. Oo nga. Hindi sila sanay sa ganyang klaseng disruption. Very very stable, very peaceful ang The Hague. Di ba? Kaya ibang usapin na yan. No? Pero katulad yan, yung sa ICC, iba-iba rin yung mga resulta sa survey dyan. Di ba? Iba yung mga survey na, uy, dapat litisin talaga yan. Meron nga isa ay 63%, two-thirds. Dapat litisin talaga si Digong. Meron naman nagsasabi, oh, hindi. 40% o 30%. Hindi ko na masubaybayan eh. Ang sinasabi ko lang, mismo sa ICC, iba-iba yung resulta ng survey. Again, sasabihin dyan, iba ang tanong, iba yung panahon, no? Etc. etc. Again, all of this will be used by political agrupations, political organ na magkakalaban. What do you think about Bato Hmm. taunting na pupunta siya sa Hague or sabi niya pupunta siya sa Hague at meet niya si Tatay Digong? Meron Bibilib ako. kung Bibilib pupunta ako. sa Hague. Itutulak ko siya na gawin yan. Papalakpakan ko siya na, sige, no? Yan ang merong paninindigan. Yan ang may prinsipyo. Yan ang Lalaki. merong tibay na maasahan. Yan ang tunay na pagiging kaibigan. Kailan ba siya alis?
Di ko alam, Gusto sir. mo, mag-fundraise pa ako ng pamasahe. Oh. Business class lang yata pwede mag. Pwede pa tumulong. Kung wala pang budget yung Senate, tutulong ako mag-fundraise. No? Ronald, sabi ni Mm. Attorney Conti kahapon, actually pwede siya tumulong sa ICC investigation. He can go there and volunteer information to help Tatay Digong's case. Kasi marami siyang information daw. Why not go there and actually Tama. help Kaufman? Help Tama, tama. Kaufman Oh, because, malaking tulong yun. oh, Malaking tulong yun. Oh. actually, sir, gawa I na lang fully tayo. agree with Attorney Conti. I completely agree with Attorney Conti. Hindi ko sinasabi entrapment yan, ha? I'm just saying, this is a completely sensible Ano yan? Ano yan? Entrapment? no, 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 Entrapment? no. Well, mali, may ano, Ah, it's the coffee. Hindi. Siya nga mismo nagsabi, di ba? Love na love niya si Tatay Digong. Eh, di pumunta siya. Meron daw option na ganun na, hindi, to be serious ang minention na case is yung president ng Kenya na who was implicated in mass atrocities. Actually, habang presidente siya, pumupunta siya sa ICC. Nagbibigay ng impormasyon, tapos bumabalik ulit sa Kenya. So, meron tayong precedence of ano ang tawag dyan? Critical collaboration, constructive engagement. So actually, Sir Ronald, I'm just saying, there's a legal precedence for Bato not only going there, hindi ko alam ginagawa ni Robin Hood, wala naman siyang saysay, pero at least si Bato, he could actually directly help Kaufman or at least the court. yes, yes. That's a good Sir Ronald. template, ha? That's a good template, Yeah, no? but this is I-guess mo siya serious hindi dito. I-guess mo nagjo-joke siya dito. Kausapin Oo. natin. Hindi, mamaya tawag. Mamaya i-send ko yung ano, yung dossier ni Mm. saan ko si Kenyatta yun or which president, but that was an interesting conversation with Attorney Conti kasi I jokingly said, baka mamaya huliin siya sa actually, better he'll go there, he'll volunteer na information, mag-collaborate siya kaysa hintayin niya pa na arestuhin Mm. or to provoke. So, Sir Ronald, baka hindi lang ano, kailangan yung airplane, baka ba't yung accommodations niya for a week or two kasi No problem, habang no usapan. problem. Pwede natin pagtulungan yan. No? Talagang kanyan, no? Magandang template siya. No? Talagang Definitely. malaking tulong niya Malaking doon sa tulong niya. kaso. Oh, dahil alam niya literally where the skeletons are buried. Eh. Hmm. Oh well, sir, I don't think he will Hmm. volunteer that kind of information. I Hmm. think i-volunteer niya Hmm. yung parang sinabi niya, di ba, yung kay Karen, speaking of Karen, diba sabi niya, meron kami piyato sa Davao. Di talaga, meron kami, maniwala ka Meron yan. Pati sa Palawan. sa Pati sa Davao. Palawan, Yung piyato, gumagano siya, di meron ba? dyan mga piatos. Single T. Oo. Single ba? Baka Oo. magkaganon siya Eh, sa, paano yung Cheljok, no? Yung Marian Rivera, paano yun? yun lang. Actually, Hindi ako magugulat. Baka may Richard Hidarian pa ron. meron din mga senador, di ba? Parang yung iba yung first name tapos bigla iba yung. Actually, inisip ko nga, di ba may museum na sila ng mga quotations ni Digong? Isama na rin nila si Miggy Mango, si Piatos, yung Yes, mga yes. beneficiaries ng kanilang Yes, quintessential, oo. ano, kasi tulong Mm. sa bayan yan eh. Mm. That's in the national interest talagang ginawa. Tama, oo. Pero Ronald, mukhang na-excite ka talaga dun sa ano natin, yung project ba to? Let's Mm. support ba to constructive engagement Oo. with the Oo. ICC. Oo, tama yun, tama. Oh. Malaking Tama. tulong yun, no? Yeah, I mean, honestly, this is Mm. a serious Para suggestion. hindi na niya hintayin. Itataob niya yung lamesa. Oh, Imbis una na maghihintay ako na pupunta. Imagine mo yung drama na yon. Imagine oh, mo yung telenovela na iaanak dun sa ganung act na yon, oh, 'di ba? orange juice talaga. Oh. Oo. Imbitahan mo siya rito para ma-suggest natin kung paano yung narrative, paano yung no, yung Mm. format, no, etc. Mhm. Ano yung Legion d'Honneur, yung parang Yes, yung yes, no, Medal yes. of Honor ng France. Dapat Yan, 'di Legion ba? Oo. d'Honneur. Para Galing. siyang French Foreign Andyan Legion. si Macron sa Oh, para Singapore. siyang Baka French Foreign Legion nung minasaker ng mga kwan. andyan lang si Macron sa Singapore. Baka pwede natin set up yung Legion d'Honneur. Mm, Kay mm. Bato. Imagine mo si Bato. So, hindi pala totoo yung picture na meron siyang parang Colisee sa likod niya tapos harap. Sabi ko parang German yata, hindi Dutch. But, tas may bag siya. Lumang picture yata yun, no? Yung parang nasa Europe siya. May lumabas na ano eh. May lumabas na parang meme yata yan. Hindi yata totoo na nasa Hague na daw si Bato. Nandito pa rin siya, di ba, sa bansa, Sir Ronald? Sa Oo, syempre. Pero tutulungan natin siya makaabot doon. tulungan Pwede natin. kong trabahuhin yung kanyang visa. 2 weeks Sir Ronald. Yung visa niya, sana multiple entry kasi pabalik-balik siya. Ay, hindi, kaya ko yun. Kaya, Kaya ko yun. ambassador na tawag ko sa Sir Ronald Oo, kaya ko Okay, yun. okay. Mhm. Malkovich, Ambassador Oo. Malkovich sa bagay. Yugoslavian ambassador to the Philippines.
Sir Ronald, let's go to the last part of this discussion. Ito na. Um, Uy, hindi totoo yung sinabi ko na mali yung ICC ah. Sabi ko lang mali yung walang follow through si BBM. Pero yung meme na sabi ko si ano pwede mag 2028 ay totoo yun yung si ano si PNP chief ano Torre. I mean, why not? 'Di ba? Why not Torre VP material or at least in the conversation. If he keeps on going and doing the right thing, he might have us. I don't know. Why not? One of the better appointments, no? In a revamp na Exactly. medyo, from my vantage point, medyo nalilito ako, no? At least hindi ako nalito doon sa appointment ni General Torre, no? Well deserved, at saka uh, a good appointment, di ba? About loyalty, about performance, di ba? About integrity. Wala akong masasabi doon sa tao, di ba? Hindi katulad nung tinanggal yung DOE secretary tapos nila nilipat sa environment portfolio. What was that about? No? What was that about? No? Man yung Parang, environment dun sa kabila. parang, Ang dami may oo, musical chair yatang ano eh, yung oo. Tapos yung revamp na medyo merong revamp, merong revamp, no? yun. Tapos merong revamp. No, yung pabago, meron 5, tapos 3 sa 5 nilagay sa ibang posisyon, tapos meron nangyaring 2, tapos alam ko may susunod pa. So, Right. ayan ang problema pag wala kang framework sa isang revamp. Mm. Dapat meron kang framework, meron kang political project na magiging basihan mo kung sino ang tatanggalin at sino yung papalitan. Sino ipapalit. Diba? Paano kahit revamp ka ng revamp, tapos wala kang framework, so malulubog ka pa rin sa kumunoy. Ang revamp kasi is a substantial part of a reset. Bahagi ng reset is communication, messaging, narrative building. Bahagi ay substance, a reform agenda, at isang changing of the guards, no? Revamp. Ngayon, kung ganyan yung revamp mo, medyo na-dilute yung substance, no? Medyo may contradictory ka lang ang bahagi ng messaging. Tapos yung substance medyo kinukulang na rin. So eventually, yung purpose mo na crisis management at saka reset nawawala. Natatabunan ng mga controversies na inaanak nung revamp at Drip, this point. baka ang tawag dyan, drip strategy. Parang Okay na. oh, Sir Ronald, just to ask, you were in Malacanang. Is there a precedence for an executive secretary to put also his former title? Like, former Chief Justice of Supreme Court, tapos sa baba, Secretary, Executive Secretary. Meron ba, nilalagay bang yung CV doon sa, baka doon sa kabila, meron pa, former President of wala Association. akong nakitang gano'n. Wala akong nakitang gano'n. Medyo, sago, So, wait, pero bakit? siguro bawat gobyerno, iba-iba yung style, di ba? Pero wala akong nakitang gano'n. Former student in UST, Oo. Sir Pero Ron. yung unang press con kasi ni ES Bersamin, sabi niya, itong mga matatanggal either because of inefficiency or corruption or both. Pero pwede pa silang mailipat ng posisyon. Kakasabi mo na inefficient or corrupt or both. Pwede mo ililipat ng posisyon. Or baka hindi lang talaga sanay si ES Bersamin sa press conference. Hindi niya strong point yan eh. Diba? No. Kaya baka iba na yung dapat Ano yung magsalita. strong point niya, Sir Ronald? The law. The law. Okay, Diba? okay. Galing Oh. ka sumagot. Oh. Hindi kita nahuli, Sir Ronald. Oh. Yun na yung strong point. That was Diba? good, that was good. Pati yung mami ko, natutuwa sabi niya, fasting care yan si Sir Ronald. Minsan, ine-entrap rin kita eh. Tapos, uy, nakalusot. Totoo, of course. He's the luminary. Pero parang gusto mo rin bumalik sa Malacanang yata. Pero hindi ka na welcome sa Senate. At palitan ka ni... Tingin ko. Tingin mo, unless mapalitan yung ano. Pero Tingin ko ikaw rin. tingin ko, pag di na tayo friends, pwede na. Kasi minsan feeling ko, Tingin ko pa, kahit sa Congress, di ka welcome eh. Sir Ronald, wait lang ah. Magbibilangan tayo dyan. Magbibilangan tayo. But going back to this, Sir Ronald, parang kanina naman pa ako pinapahamak, Sir Ronald. Parang, wait lang, binubuli ba ako sa sarili kong show? Ako pa. Yeah, Parang si Harry Roque tawag well, sa akin bully. I didn't like that comparison. Parang na-hurt ako lalo.
Do you think it was too early for Risa to get her name out there, or Well, ang dapat lang naman ginawa ni Risa yon. Dahil merong defining moment yung election na ito. Hindi lang pala buhay yung pink wave. Kung hindi, yung mga disenchanted sa Uniteam na nawasak ay mukhang lumilipat doon. No? Parang lumilipat doon. Kaya may ganung possibility. Or yung mga BBM na ayaw sa mga Duterte, yung mga bakante nila na dalawa, tatlo, pinunuan nila ng mga pink. Or yung mga Duterte na mahihina naman yung kanilang kandidato, yung mga bakante, pinunuan nila ng mga pink rather than mga BBM. So pwedeng na perfect storm yung mga pink na mga forces sa Senate. Ganun din pwede yung nangyari sa party list. Kaya naabot ng akbayan the highest party list vote sa kasaysayan ng party list elections. Dahil yung mga, dito naman, mas siguro yung kabataan. Although wala kasing exit polls, walang numbers crunching para patunayan yan. Hindi ko rin naman tatawagin yan na Gen Z vote or youth vote. Dahil nga wala namang data crunching to support that. Pero anecdotally, halos lahat ng mock election sa mga schools sa university nasa top 2 ang akbayan. So, baka yun na nag-deliver, especially sa NCR, where almost 30% ng boto ng akbayan, almost a million votes, dito nang galing sa NCR. At sa NCR, marami mga estudyante. Diba? So, pwedeng ganun yung mga iba-iba dyan. Pero dahil, again, walang exit polls, walang forensic analysis ng mga nangyari, ay wala akong malinaw na batayan para dyan. Kaya, pero, kailangan gawin na ni Risa para ma-harness itong political capital na ito. Mahirap kasi na walang leader. Ngayon, ibang usapin yung 2028. Diba? Ibang usapin yun. Pero somebody has to scale up as a leader. Dahil si Lenny, nasa local. Si Bam, bagong pasok sa Senado. Tsaka si Kiko. Si Risa, yung incumbent senator na campaign manager ni Bam at saka ni Kiko, no? At ng iba pang pink forces. So siya yung logical na mag-scale up. Lalo na sa kanya pinasa ni Lenny yung baton of leadership noong 2022. Kaya huwag sanang masamain ng ibang mga tao, ibang mga grupo, katulad halimbawa ni Harvike, na parang galit na nag-scale up si Risa. No? Hindi ko alam kung ano yung kanyang hugot. No? Bakit na binabanatan yung pag-scale up ni Risa? Oo. Na masyado pang maaga, parang masyado namang politiking ito, etc. etc. Yun yung purpose. Kailangan may puntahan itong political capital na na-develop sa midterm election ng mga pink. Ibang usapin pa kung sino talaga yung pipiliin going into 2028. Pero hindi pwedeng walang leader at this point na mag-scale up. At logical yan dahil doon sa pagpasa ni Lenny ng leadership ng Pink, dahil sa pagiging campaign manager ni Risa doon sa Pink campaign sa Senate at saka sa iba pang larangan. No? At saka walang nagpapakilala as the leader. Kung may magpapakilala, edi siya. Diba? So, wag masamain yung ganon, no? Dahil sayang. Pero why would anyone take it against Riza considering she was already, the baton was passed to her. She oversaw the most successful opposition performance in recent memory, kumpara especially sa 2019, di ba? Even baka ayaw lang sa kanya. Or I was wondering why may ibang gustong itulak. Who knows? No? Who knows? Ikaw na lang mag-second guess. How do we make sure this doesn't get out of control? Kasi some are saying, baka yung iba mag-independent na lang if hindi silang pipiliin na ano. Well, it's a collective survival eh. They cannot afford to fragment. They cannot afford to separate from each other. The vote. Yeah, sila nga on their own kulang pa eh. Possibly, baka ang kinakailangan dito, a broader front against recidivist, reactionary, authoritarian elements, di ba? Which is basically the Duterte. Perhaps a united front against a China candidate. Di ba? Na hindi lang naman mga pink yan. There could be
pink, plus, plus. Pero you have to start kung nasaan ka. You have to start kung ano yung value added. You have to start kung sino yung nakuha mo in the midterm. Hindi ka pwedeng maghintay na, uy, pan muna tayo, focus group discussion. Uy, workshop muna tayo. Uy, pan muna tayo, primaries muna tayo. Tsaka na yun. Mahalaga, may mag-scale up. Natitingnan ng mga tao as a leader. Yun nga eh. Just speaking of that, I mean, people know Chel Jokno very well. Of course, we had Percy earlier this week, and I mean, for instance, Percy, unlike you, was saying surveys are very helpful. And I know that surveys were used, especially by as a basis for their strategy, etc. But people are actually asking more about Dada Ismula. Ronald, how important is that we have a great leader? From Mindanao with the indigenous people's background, like Dada Kirami Smolla, as a third nominee of Akbayan. How important that is? Just Well, for una, or not. sa Akbayan kasi merong quota lagi yung mga primary sectors, especially women. At least 30%. In all levels of decision making, lalo na sa party list nominees. No? Ang maganda ay hindi lang napunuan yung ganong klaseng minimum requirement at nadagdagan pa dahil siya ay from Mindanao na kinakailangan talaga ng more affirmative action. Diba? So, nakadagdag yung pagiging Mindanaoan niya at yung pagiging babae niya na basically do sa quota na yon. At meron siyang track record as a leader. Hindi naman siya yung kinuha mo lang sa gilid-gilid. Medyo seryoso siyang leader. From Zamboanga, from Mindanao, at from the women, at even dun sa ating mga Muslim women. No? Kaya maganda yung kanyang role dito. Definitely. I think people should also pay more attention to all the three nominees because obviously Chel will be at the very forefront for understandable reasons, lalo dun sa impeachment case ni Sara Duterte. Last part, Sir Ronald, of course, this is the important context that brings us together. Yung latest developments sa West Philippine Sea, we can see the rise of next generation Akbayan leaders like Rafaela, si Paeng, di ba? Who has played this very central role pagdating dito sa issue ng kind of a whole of nation approach or a grassroots approach sa West Philippine Sea. There were some concerns about whether tutuloy or di-delay, di ba? Kasi may mga bullying na naman nangyari, there were some threats over the horizon. There were some incidents even of bullying of Philippine Coast Guard the other week. Kaya medyo nag-aalala kami na kung tutuloy ba to, maging safe ba ito. But thank God, mukhang not only did it go quite smoothly, we also saw ang daming mga quotable quotes, no? Not only from Paeng Rafaela, but also from D. Aquino, right? Isa sa mga apo ni Ninoy. There were a couple of really good young leaders. And then, of course, you also have involvement of artists, no? May mga kanta na may forward ka sa akin, napakagandang kanta. Tuwan-tuwa ako sa ganito. Are we seeing kind of a mitochondria or kind of a beginning of a kind of a new nation building approach to this? Kasi before this, Sir Ronald, diba, it's mostly in West Philippines discussion among, people like me, policymakers, media people. But now talagang may grassroots involvement, literally, diba? Like, andyan na talaga sila sa West Philippines, really, risking their lives. Can you tell about how, like, compared dun sa pinaka-first Atento event, how far have we come, Sir Ronald, and how much more should we go to achieve the goals we have of a whole of nation grassroots driven approach to West Philippine Sea? Well, noong una, ito ay third civilian mission ng atin ito. Yung una ay basically, ang layunin ay to organize a civilian, civil society, people's initiative project para matulungan yung ating frontliners, yung ating mga pamilya sa West Philippine Sea. Kaya nga ang tawag doon sa una, Christmas Convoy. Ginawa siya noong December to bring supplies, gifts doon sa mga tao natin sa BRP Sierra Madre na sa Ayungin at doon sa kanilang mga pamilya sa Lawa Island, etc. So, para hindi lang ito iwanan sa kamay ng gobyerno, sa kamay ng mga military, kung hindi yung mga mamamayan
ordinary people, mga civilians, mga students, mga NGOs ay may gawin. No? May gawin para ipakita sa mga Pilipino, meron din silang pwedeng gawin. As well as educate yung mga Pilipino. Ano ba itong West Philippine Sea? No? Nung una, may dynamic siya with the government dahil parang for 2 months, nagne-negotiate, parang ayaw patuloy ng gobyerno. Eventually, nakita naman niya yung virtue nito, yung goals nito ay pinayagan na rin, although hindi humihingi ng permiso yung atin nito. Ang sabi ng atin nito, gusto namin makipag-coordinate para walang misunderstanding, walang away, pero hindi kami humihingi ng permiso. Whether you approve or not, itutuloy namin ito. Kung haharangin nyo kami, hindi na namin problema yun. No? At ikalawa, parang may pagka-asymmetrical, political warfare or judo. Para yung biggest navy in the world, the biggest standing army in the world, huwag naman nila gamitin yung kanilang military might para i-bully yung mga karaniwang mga sibilyan. No? Sino ba naman ang haharang sa isang Christmas convoy? Sino ba naman ang magwa-water cannon sa Christmas convoy? Pag ginawa nila yon, mapapasama sila. So, yun yung merong added political pressure or political judo, yung proyekto na yan. Yung ikalawa, doon naman sa Scarborough. Ito talagang mga fishing vessels yung pumunta para magdala ng gasolina, damit, gamot, pagkain, dun sa mangingisda sa Scarborough na hinaharas ng mga Chinese. No? Akala nila ay mahaharangan ito. Ang hindi alam ng mga Chinese, a day earlier, may nauna na at nakalusot dahil nga hindi sila yung ginagwardyahan. Ang ginagwardyahan ay yung main convoy. Kaya dito humarap yung biggest Coast Guard vessel ng China. Hinarap sila, ang ganda ng picture sa Inquirer. Napakalaking giant monster ship at saka yung maliit na mga fishing boats nung atin ito. Again, it was successful. Pero yung dagdag na success ay yung first convoy lumabas sa almost 1,000 international media outlets. Yung second convoy lumabas sa more than 5,000 international media outlets. Kaya people are watching, no? Pinapanood and supporting us. Dahil hindi lang ito issue ng West Philippine Sea. Usapin ito ng freedom of navigation sa one of the most isa sa busiest waterways in the world. Yeah. No? Yun yung mahalaga rito. No? Itong ikatlo, nag-scale up. Isinama na yung ibang bansa in the region. Kaya may 2 K-pop bands galing sa Korea, may Japanese singer si Fumi galing sa Japan, may singer kasama sa Indonesia, Malaysia, meron dapat galing Vietnam pero na ospital kaya hindi nakasama, pero meron ding mangingisda galing sa Malaysia na in-interview. So medyo first time broader, hindi lang mga Pinoy. At yung format niya ay cultural, a peace concert. Sabi nga nung mga participants, including PETA, yung nag-organize technically nung concert, ito yung first time sa kasaysayan nila na nakapagdao sila ng peace concert 2 sa gitna ng dagat. Yung una, off Palawan, no? Mga 30 minutes away from the coast, no? Sa gitna ng dagat. At yung ikalawa, dun mismo sa Pag-asa, 2 nautical miles from Pag-asa. No? Kaya maganda. Tapos maganda rin yung interaction ng iba't ibang mga bansa na nandun. Na ngayon ay magkakakilala na sila. At hindi natin alam gaano karami yung lumabas sa international media, pero sa local media ay maganda yung mga lumabas. No? Kaya may mga close calls, no? Dito na muntik nang hindi matuloy, lalo na merong water canoeing 2 days before na nilunsad yung convoy, pero lahat yan ay nalampasan. Pero observer lang naman ako from outside, from a distance. Kaya mas maganda sila yung magbigay ng assessment. Pero maganda rito, may mga bagong actors din. Halimbawa, yung apo ni Ninoy tsaka ni Cory, si Professor Kiko Aquino D, nandun kasama ni Rafaela, nagsasalita. No? At nagbibigay ng seminar doon sa mga participants sa boat habang sila ay bumabiyahe. Mga 200 kasi yung nasa boat na pumunta at halos 2 araw yung biyahe.
no? Papunta. Kaya marami silang time para magkwentuhan, mag political education. Yun yung ginawa nila ron. Kaya it is to civilianize the West Philippine Sea. It is to assert people's claim in the South China Sea, di ba? It is to use people power in this highly contested area of the world where two of the world's superpowers are facing each other. No? Kaya peace concert eh. Actually, inimbitahan yung China to participate in the peace concert. Pero hindi sila sumama. It would have been a good opportunity for them, Baka no, to pissed off. sing their own peace Baka songs. pissed off And concert ang gusto nila, pissed off. pwede. Or ayaw talaga nila ng peace. No? So, yun yung nangyari. No, na tingin ko magkakaroon pa. In between kasi marami pang activities eh. Merong concert sa UP, may planong concert sa Araneta Coliseum ng mga Gen Z. No? Ngayon ko lang nakita nga doon sa kanilang website, yung Moro Beats, yung rapper, mga rap band. Magagaling ha? Very raw, very compelling. I didn't even know na may ganong klaseng rap band. No? Si Ebe, no? Kumanta. Tas maganda yung kanyang video. At si Ebe, idol ko na dati yan. Yan kasi yung kumanta ng aking team song eh. Dati, yung Hari ng Sablay. Yan. Tama, tama. Harry. Si Noel Cabangon, no? Sabi na balitaan ko lang, sabi ng ibang mga foreign media, naiiyak sila. Kahit hindi nila naunawaan yung Filipino songs ni Noel Cabangon, pero They could feel the universal emotion. language di ba? Yung emotions, no? Pero mo, mga foreign journalists naiiyak kahit hindi nila nauunawaan yung salita because of the spirit of the song. Di ba? Yan. And I would say also institutionalizing yung patriotism kasi we don't know who's going to be the next president. Again, we're worried that the next president could be another pro-China person or at least not as patriotic as we think. So mahalaga talaga na ma-institutionalize natin ito. Mabuhay ka, Sir Ronald. There's so much more we can discuss but I know marami ka pang kailangan pag-usapan or actually magpapahinga ka na siguro or otherwise baka may iba ka pang so I don't wanna take you away from those other engagements or pero magpahinga ka muna Sir Ronald. I'll see you soon. Medyo studio level discussion naman tayo. Looking for si Leloy pala is also in town. So Wow. yeah, let's do also some Oh. no trilateral discussion. RRL. RRL para talagang review of related literature since very scholarly tayo Sir Ronald. Thank you so Oh. much. Ako Thank you. ba scholarly? Ikaw ang pinaka-scholar, ikaw yung sage. You are like the grandmaster, katana master. Oo. On that note, thank Kanina, you, magkasama sir. kami ni Randy sa UP, ni Randy Tabit. Kwentuhan Kailan? kami. Catching up kami kanina. Hindi na hapon, dahil matagal na kami hindi nakikita. Well, since basically the Yung elevation. column niya is about impeachment bukas. Oh, okay. Looking forward. I'll check it later. Actually, alabas yun. Yes, parehas kayong mga inquirer. Looking forward. Yung sa kanya, Sunday talaga eh. Kaya talagang reflective na reflective. On that note, thank you so much, Sir Ronald. It's good to hear you saying, also, like, good to hear you meeting also Randy David, another great luminary. Thank you so much, Sir Ronald. Mabuhay ka and see you very soon for our Thank you. Happy discussion. impeachment. Happy, may sasabihin ako, maka-cancel na naman tayo, Sir Ronald. Thank you so much. God bless. Bye. Xie xie, xie xie.